Buenos dias, damas y caballeros. Ay, sarap-sarap naman ng buhay, ha? Galing Paris, France, si Vice President Sara Duterte. This is where your taxes are going. At doon gumawa siya ng meet and greet sa mga Pilipino nagtatrabaho sa Paris, France. Kaya lang, kagaya na sa nangyari sa Kuwait, ay nilangaw na naman. Nilangaw na naman ang rally niya. Kuwan pa sana ito. Major event pa sana ito. It is being portrayed as the DDS event of the century daw dyan sa Paris, France. So nag-meet sila, according dito sa hagbang ng Maisog International, Paris, France. Yan, meron dito sa imbitasyon ay meet and greet with VP Inday Sara Duterte today in France, August 8, no? August 8, August 18. Ang tawag dito ay pinaghiusa. Siguro kuan ito, no? Parang meeting with VP Sara Duterte in Paris. Trocadero Park. Ang ganda dito sa Trocadero Park. Magkukross ka pa from the Eiffel Tower. Magkukross ka pa ng bridge, magandang bridge across the Seine River, and then ito na. Dito ka na sa Trocadero Park with a better view of the Eiffel Tower. So Trocadero Park, Eiffel Tower sa fountain, right side na yung fountain, no? Maganda rin yung fountain doon. 1 p.m. BYOB potluck style. Picnic tayo, tara na. So, siyempre, akala natin libo-libong pupunta. Pero yun, kagaya nangyari sa Kuwait, kung saan mas marami pang mga upuan na empty kaysa upuan na occupied. Dito, unlike sa Kuwait, laki ata ng bayad ng mga yun, pero tubig lang ang nakuha, nagutom pa, at hindi naman dialogue ang nangyari dahil nagbigay lang ng speech si Sara. Kumbaga one way lang ang dialogue, wala siyang narinig or nakuha ng mga anumang complaints ng mga or hinanakit or problema ng mga OFW, kundi pinakinggan lang siya sa speech niya. At usual yung speech niya, mga kidnapping ni Duterte, ganon, huwag iwanan si Duterte. Siyempre, alam naman natin na advanced campaigning na ito for 2028, kasi tulad ng sinabi natin noon ay malakas yung hatak ng mga OFW. Kumbaga, dahil sila ang nagdadala ng pera sa mga kamag-anak nila, na-influensya nila yung voting preference. For example, sabihan nila, kung loyal sila kay Sara, pwede nila utusan yung buong pamilya. Sige, papadala ko pera dyan, basta solid Sara tayo, ganon. Solid, ganon. So, yung mga kapamilya naman nila, mostly, sumusunod na lang. Dahil, sabi ni ate, o sabi ni mami, ganon, sabi ni kuya, Sara daw tayo, Sara straight, ganon. So, kaya tinatarget talaga niya yung mga OFW, kasi alam niya rin na madali itong lokohin, pero mukhang mas matatalino. Maraming professional na Pinoy dyan sa Paris, at alam na rin nila kung alam na rin nila yung gobyerno dyan, pag nanakaw talaga. No ifs, no buts. Wala kang ibang
wala kang ibang excuses. Kung ang magnanakaw, magnanakaw talaga. Ganyan ang trato nila sa mga magnanakaw sa gobyerno. Wala naman magnanakaw dyan. Pero kung meron man, kahit maliit na tao, talagang kinukulong. Kaya alam na rin nila yung political standing ng PARI na isa yan sa mga nagsimula ng democracy nung tinanggal nila at pinugutan ng ulo yung mga kwan nila, yung mga hari, naghahari-harian dyan, si Louis the 18, Louis the 15, mga ganon. At si kwan, si Antoinette Marie, yung kwan nila, pinugutan ng ulo. So yan. Kaya very particular sila on the issue of reform. Marie Antoinette pala, Marie Antoinette yung ang pinugutan ng ulo. Very particular sila sa issue ng democracy, sa issue ng katiwalian, sa freedom, ganon. So alam na nila na hindi ito yung mga pinupush na mga ideas ng mga Dutertes, kasi parang diktador naman na nangyari, dictatorial regime ang nangyari dito sa atin nung time ng mga Duterte at ang dami pang pinatay. So wala, hindi sila nabola ni Sara, hindi sila naloko ni Sara, kaya wala pang 100 ang umaten sa pinaghiusa with BP Sara Duterte. Itong invitation nila, yan. So wala, nilangaw, nilangaw yan. Okay. So ito ang isa sa mga nag-post sa kanila na sana yung video. Okay, ito. Kakaunti lang tao, kakaunti lang, kakaunti lang, sila lang, sila lang, wala, nilangaw, tingnan nyo, sandali, i-on natin yung kwan. By the way, pre-recorded video ito dahil may lakat si VAT ngayon, kaya sorry kung hindi ko kayo mag-greet or mabasa yung mga comments nyo, nirecord ko lang ito kaninang umaga. Okay, ito yung mga kwan nila, mga video ng mga supporters. Ako magbabantay po dito. Yan, hindi mahulugan karayom sa kwan, sa konti ng tao. Dilangaw talaga. Parang mas marami pang langaw, Oops. Bakit lumalabas yun? So ito pa isa, na among the kwan nila, yung mga post ng mga supporters nila, ito pa isa na nagpapakita na kakaunti lang talaga sila. At okay, dito ito kay Lanias Vlog. Ito, excited sila. Pero mga 50 naman, mga 50 katao. o 70 o 80 naman, 80. Pero hindi, mga 50 lang ata. Andali.
Dito sa video makikita natin, konti lang talaga. Hi guys! So ayan, dito po pala kami guys sa Plaza Trocadero, close to Eiffel Tower. So makikita nyo guys na ang daming Pilipino dito guys na nagtipon-tipon para sa ating meet and greet para Sila kay lang. BP Sara Duterte. Kakaunti So while lang. waiting nga, maya-maya ay ayan, nakarating din si BP Sara. Tingnan nyo naman guys, sobrang simple lang, o diba? Parang hindi lang siya yung Vice President natin ng Pilipinas. Binigyan pa siya ng flowers dyan. Sabi ng iba, flowers ng patay ang nagbigay sa kanya. Lang normal lang na tao. Char! So, ayun na nga guys, papasok sila guys sa park area kung saan doon siya mag-i-speech. O, tingnan nyo, galing siguro pa sa airport. May nakadala pang luggage yung kanya, ha? Yung bodyguard niya. So, syempre, bayad natin yan, ang bodyguard. Kahit siya, sabi niya, bayad niya yung ticket niya, tsaka hotel, tsaka pagkain. Pero bodyguard niya, charge sa atin, pati oras, ha? Pati oras, pati per dime, ha? Pati hotel niya, ng body niya, na pwede kasama sila sa isang room ng mga bodyguards niya. At ticket niyan, syempre, i-charge yan sa Vice Presidential Security Office. So, unless willing siya na iisang room sila at siya magbayad sa room. Sabi ni Sara, basketballista. Sige, tuloy tayo. So, nang nakapasok na guys, Sila guys lang. kasi nga may nagtanong sa aking bata kung sino ba daw siya. At yun, sinagot ko nga na ang ating Vice Presidente ng Pilipinas. So, ayan. At tingnan nyo guys, andyan lang po ako guys sa harapan. So, pakinggan nyo po guys. Sa pagdarasal nila, malaking tulong yung pinapakita nilang support. Sila lang. Kahit maliit lang nakikita nyo, pero halata naman na wala pang 100. Wala pa At 100. yun na guys, maya-maya ay nakita ko tong si Kiteki. So, Sobrang gwapo niya talaga guys sa personal. At yun lang guys, picture din pala ako kay BP Sara. 2 picture guys. At syempre kay Banat by 2.0. So thank you so much guys for watching. Bye! okay. So, ito naman, ano ba yan? Kung ano ang pumapasok. Meron rin naman na video ng interview niya. Na tinalakay niya yung issue ng droga. Na payag siya doon sa testing sa lahat. Pero nakakatuwa ito, no? Na boomerang sa kanila yung issue ng droga. Atake sila kay President Marcos na bangag. Yun, lumalabas pala. Sila pala mga bangag, staff pala ni Robin Padilla. Marami nga sinasabi, pati si Robin Padilla, bangak rin. So, nahulihan na gumagamit ng drugs yung staff na si actress Nadia Montenegro. Kaya ito si former Senate President Mick Zubiri nagmungkahi na ipa-drug test lahat ng empleyado ng Senado. At tingnan natin yung reaction ni Sara dito. At dito makita nyo rin, yan lang, sila lang. Diyan, mas klaro, sila lang talaga. So, nilangaw na naman. Nilangaw na naman. Sasabihin na naman nila, ang dami nila dyan. Mungkahi si Senator Miguel Zubiri tungkol sa mandatory drug test ng kanyang staffs, at hiniling niya sa lahat ng staff ng Congress at Senate na gawin din ito. Nakahanda din po ba kayo na magpa-drug test sa maging mga staff ninyo? Hihilingin din po ba ninyo sa first family na sila rin ay magpa-drug test? Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi na magpa-drug test na. Kahit ngayon pa, magsabi sila na magpa-drug test tayo.
magpa-drug test, walang problema sa akin yun. In fact, kami din sa Office of the Vice President, handa kami na magpa-drug test lahat. Okay. Ito pang huling-huli, sa susunod na buwan po yung yung first hearing ni dating Pangulo, Kumusta naman po yung paghahanda ng grupo ni Attorney Nicolas Pocman? Yes, meron kaming meeting, 2 meeting kami dito sa The Hague. Pag-uusapan namin yung mga preparations nila. Previously, ang ginagawa namin is exchange of messages lang, kung ano yung mga paghahanda nila sa confirmation of charges at sa mga iba pa nilang mga filings. Pero by next week, meron po akong mas comprehensive na update kapag natapos po yung meeting namin. Okay. Thank you. Last na po, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito sa France na sumusuporta sa inyo at sa inyo pong ama. Oh yeah. Yung mga kababayan natin na ngayong araw na ito nandito sa Paris, nagpapasalamat ako dahil sobrang short notice yung ating invitation sa kanila na gumawa tayo ng mabilisang pasasalamat sa kanila. Yung ating mga kababayan sa France at sa buong mundo, syempre paulit-ulit, wala kaming ibang mensahe kundi pagpapasalamat dahil sa pagpapakita nila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita nila ng pagmamahal at pagdadasal nila. Kasi malaking tulong talaga yon. Naniniwala talaga ako na tulad ng impeachment ko, sir, wala kaming ginawa nun wala kaming ginawa sa Supreme Court, wala kaming ginawa sa Senate dahil sinabi ko sa mga kasamahan ko, hindi natin kayang labanan yan kasi nakaupong presidente yung kalaban natin. So wag na tayo gumalaw, pabayaan na lang natin. Tapos biglang nagkaroon kami ng good news, then nagkaroon naman kami ng isa pang good news. Wala na ko ibang explanation kundi yung pagdarasal ng siguro milyon-milyon na mga Pilipino. Yun yung rason kung bakit may ganoon. Maraming salamat. Thank you. Lang po tungkol sa drugs. Oo. Recently sinabi ni Torre na pag-addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag-addict ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Unang-una, bago yung kakatawanan unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi, tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo So, paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So, napakahalaga talaga ng drug test. Kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi buti lang, walang pangit dito ngayon. Diba, no? Wala. Kaya nga po, pupogi ng mga pulis dito pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan ba ako? Malamang mapangit ka talaga pag addict ka kasi, di ba yon, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan kasi di ba na lang yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Salamat po. Thank you, ma'am. Parang may patama kay President Bongbong Marcos. Nangingiwi na daw. At wala nang maganda maisip kung tuliro ganon. parang dinidescribe yung state of mind ng presidente. So expected naman yan
expected naman yan. Pero nakakatuwa lang, sinasabi niya yan as if yung asawa niya si Mans Carpio ay hindi nasangkot. Sabihin natin, hindi sila addict. Pero sila naman, pati tatay niya, nasangkot sa drug trade. Asawa niya na importer, smuggler, at kaya kinasuhan silang dalawa sa 6 billion illegal drug smuggling. Kinasuhan sila ni former Senator Antonio Trillanes, si Mans Carpio at saka si Pulong Congressman Pulong Duterte. So sila naman ang mga pusher. At syempre, 'di ba, sabi ni Arturo Las Cañas, may mga drug manufacturing company si Duterte. May mga drug manufacturing sites sa Davao, mga 5 ata, 3 to 5 nung mayor pa lang siya, hanggang natuloy-tuloy hanggang naging presidente siya. So yan So at nagnakuha na nila, na control nila yung drug trade, illegal drug trade sa Pilipinas. So yan ang kahit nilangaw, tuloy-tuloy pa rin ang banat ni Sara kay Presidente at Marcos administration. Pero maganda lang dito, marami ng mga Pilipino na namumulat na sa katotohanan, at pakonti na lang yung mga uma-attend sa rally nila, at yung mga OFW na nadedenggoy pa nila at nag-aaksaya ng pera sa pagbisita sa mga Duterte sa kulungan ni Duterte dyan sa Dahig. Pero kung na yan, their numbers are diminishing, kasi mas lalong nakikita nila na wala na talagang pag-asa makauwi ito, at may katotohanan talaga yung mga paratang sa kanila, yung mga charges sa kanila, kasama na yung pagnanakaw ng pamilya nila. So yan po ang update sa mga nilalangaw na maisug o ano paman meet and greet rallies ni Sara. In this case, ito ay nilangaw na naman ang meet and greet niya dyan sa Paris, France. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.